Ngayong buwan ng Agosto ay National Adolescent Immunization Month. Kaya naman, pag-usapan natin ngayong umaga ang kahalagahan ng pagpapabakuna ng mga adolescent para sa kanilang kalusugan. At para bigyan tayo ng kaalaman tungkol dyan, kasama natin isang pediatrician, si Dr. Maria Cristina Alberto. Welcome back to Rise and Shine Pilipinas, Doc. Hello, magandang umaga, Pipi and I. So magandang umaga po sa lahat ng nanonood sa Rise and Shine Pilipinas. Doc Cristina, ano nga po ba ang National Adolescent Immunization Month at ano ang layunin nito? Okay, so magandang umaga po. Ang Agosto po ay itinakda na National Immunization or National Adolescent Immunization Month. This is to raise awareness sa kahalagahan ng pagbabakuna sa mga adolescent. Kasi kadalasan sila po yung grupo na hindi po napapansin na kailangan ng pagbabakuna. Ang National Immunization Adolescent Month ay itinakda para i-emphasize ang kahalagahan ng pagbabakuna laban sa HPV, no, yung human papilloma virus na nagiging sanhi ng cervical cancer, ng measles or tigdas, rubella or tigdas hangin, diphtheria, tetanus at maging ang hepatitis B. Alright, Doc, bakit mahalagang bigyang pansin ng mga adolescent ang pagpapabakuna sa panahon ngayon? Una sa lahat po ang mga adolescent, yan po yung peak growth ng mga kabataan. So dapat alagaan natin yung kalusugan nila ngayon dahil kung ano man ang magiging estado ng kanilang kalusugan ngayon ay makakaapekto sa kanilang lifelong na kalusugan. At ikalawa, ang adolescent din po ay ang age group na very high risk ang behavior. So sila po talaga yung mga prone sa mga infectious or communicable diseases. So napakahalaga po na mabakunahan natin sila para makaiwas sa sakit. Doc, angkop po ba para sa lahat ng edad 10 hanggang 19 o meron po ba kayong particular na inire-recommend base sa kanilang eksaktong edad para sa bakuna nito? Okay, actually ang pagbabakuna po ay lifelong. It's from womb to tomb, no? Mula sa pagkasanggol hanggang sa ating pagtanda. Pero for this particular age group, under the Department of Health, although hindi po ako taga Department of Health, ang mga bakuna na ine-emphasize na kailangang matanggap sa edad nito ay ang HPV vaccine, measles, rubella, tetanus, diphtheria, at ang ating pong hepatitis B. But internationally po, marami pa pong bakuna na pwede pong ma-avail ang mga kabataan na hindi po sa ilalim ng Department of Health kundi sa mga pribadong klinika. Yan po ay ang bakuna laban sa Japanese encephalitis, varicella or pulutong, hepatitis A, typhoid, pneumonia, at marami pa pong mga bakuna na nakakaprotekta po sa pagkakaroon ng infeksyon sa edad na ito. Alright, Doc, let's face it, some of the areas in rural areas kasi ay hindi sila masyado nagpapabakuna, they're not aware of it, or maybe it's not accessible. We want to know, Doc, do you have any, have you talked to someone, like, bakit late sila nagpabakuna or hindi sila nagpapabakuna at all? What were their stories, Doc? Tell us more. Okay, so I'm a community health worker, no? Kami po ay may foundation ng Hope in Me Club. So marami po talaga ang hindi nagpapabakuna. Una, yung kakulangan sa impormasyon. Kaya inihikayat po natin yung ating mga healthcare workers, mga doktor, mga midwives, na tulungan po kaming mga doktor at ang Department of Health din na mag-promote ng kahalagahan ng pagbabakuna. Kasi it's common either lack of information, misinformation, or disinformation. At syempre, inuunawa din naman po natin kung ano ba yung saloobin ng mga mamamayan. Kadalasan naman po kapag tayo po nakapagbigay ng tamang edukasyon ay nako-convince po natin na ang mga parents ay magpabakuna. Ikalawa yung lack of access. Kasi nga naman kung nasa taas ka ng bundok, paano nga naman mararating po ito ng pagbabakuna. So, nagpapasalamat din po kami sa mga healthcare workers na patuloy po na pumupunta sa mga sulok-sulok na mga bayan ng Pilipinas para po makapagbakuna. So, yun po yung mga importante. So, information at granting access po sa pagbabakuna para po mapabakunahan natin ang bawat kabataan na nangangailangan nito. Doc Cristina, Go ahead. Okay, Doc Cristina, and speaking of information, nabanggit nyo kanina, yung Japanese encephalitis, hindi po ba related ito sa lamok? And kung Japanese encephalitis po ito, sa Japan lang po ba ito nakukuha yung disease na ito? Is it necessary na, I want to know is it necessary na As a kailangan? mother, yes. Oo, na kailangan ba ito iturok sa bata? Kung sa atin naman Yes. dengue, di ba?
Oo. Ang Japanese encephalitis ay hindi po isolated sa Japan lamang. Actually, we have some cases here also in the Philippines, particular po sa rural areas. At tama ka, Miss Ai. So, nakukuha po ito sa kagat ng lamok, lalo na po dun sa mga, ito po ang vector niya at nanggagaling po usually ang virus sa mga farm animals. So, napakahalaga po, lalo na kung tayo po yung nakatira sa mga rural areas na mabakuna ito. But again, ito nga po ay hindi po readily available sa ating mga public health units. So, ito po ay maa-avail sa mga private health practitioners po. Alright, Doc, ano-ano po mga bakuna ang libre na makukuha sa mga local health center? Okay, sa local health center, no, although hindi ko po alam ang availability nito sa particular na lugar ninyo, pero ito po ay programa ng Department of Health. Nandyan po ang ating HPV vaccine or cervical cancer na ini-inject po from 9 to 14 years old at kadalasan po ito'y binibigay rin sa paaralan. Ito po ay para sa cervical cancer na kadalasan po na nararanasan ng mga kabataan at hindi lang po sa mga kabataan kababaihan, pati rin po sa mga kalalakihan. At ikalawa, nandyan po ang libreng bakuna para sa hepatitis B na nagiging sanhi ng cancer sa atay at hepatic failure. At nandyan din po ang bakuna laban sa measles o tigdas, rubella or German measles, tetanus at diphtheria. Yan po ang ibinibigay ng ating Department of Health na libre para po sa mga kabataan. Doc Cristina, meron po bang karaniwang side effects ang mga bakunang ito? At anong... oo. Yes, go ahead. Ang mga bakuna po ay generally safe at ito po ay pinapayo natin para proteksyonan ng ating mga individual, no? So if there are side effects, very minimal or napakakaunti lamang, ang kadalasang side effect ay sakit kung saan tayo ininjeksyonan, pamamaga ng lugar kung saan tayo na-injeksyonan at lagnat. Yan po ang pinaka madalas na side effect po ng ating pagbabakuna. Alright, Doc, on that note, maraming salamat po sa pagbibigay linaw at kaalaman tungkol sa mga dapat na gawin natin para tayo makapagbakuna, para maprotektahan ating mga sarili. Maraming salamat, Thank Dr. you, Maria Doc. Cristina Alberto.